Noong lumabas ang Kawasaki ZX-4R sa Pinas, pwede nating sabihin na siya na talaga ang pinaka nangunguna sa lahat ng 400cc bikes in terms of power and technology. Lagyan mo baga naman ito ng inline 4 na makina at samahan mo pa ng mga pang-racing na electronics. Kaya sa puntong ito masasabi mo na game over na agad ang laban. Pero this time may isang motor nga na gustong pababain ito sa trono at ang motor na tinutukoy ko, walang iba kundi ang Cove 450RR. Ang tanong, makakapalag kaya ang motor na to sa pambato ni Kawasaki? Well, tara ating silipin ang specs and features nito dahil mamaya isi-share ko sa inyo kung gaano ka-affordable ang presyo nito. Halos isang taon na rin ang nakalipas mula nung nilabas ni Kawasaki ang kanilang ZX-4R. After nga nito, marami ang nag-e-expect na baka maglabas din ng 400cc sports bike ang mga ka-rival nito na sila Yamaha, Honda at Suzuki. Kaso this time mukhang mali tayo ng ekspektasyon dahil it turned out na isang Chinese company pa mismo ang tatapat sa ZX-4R at yon ay ang Cove Moto. Actually guys, bagito pa ang Cove sa industriya dahil nitong 2017 lamang silang nagsimula. Pero how ironic na kahit 7 years pa lang silang existing, naunahan pa nilang maglabas ng 400cc sports bike na may inline 4 na makina yung mga Japanese big brands. O guys, baka sabihin nyo dati pa namang may 400cc sports bike ang Honda, Yamaha at Suzuki. Pero guys, noong late 80s at 90s pa yon at ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang kasalukuyan. Nakafocus nga rin pala ang Cove sa pagpoproduce ng mga high performance at large displacement na motor. Meron din silang mga naked, pang off-road, sports, retro, rally at mga ADB na motorsiklo. Katunayan nga niyan, majority sa mga units nila ay ine-export na sa bansang Spain, Czech Republic at syempre isa na rin tayo doon. In fact, noong 2021 pa nga ay nakapagtala sila ng 20,000 unit sales. Kaya nga kahit hindi pa ito ganoon katagal, hindi mo to pwedeng ismolin. Ang isa sa pinaka-espesyal sa Cove 450 ay yung kanyang makina. Dahil same sa ZX-4R, ito ay kargado din ng 443cc inline 4 na engine. As you can see naman sa kanyang headers, apat din. Na kayang sumagad sa 70 horsepower at 13,000 RPM at may arangkada naman ito na 39 Nm of torque at 10,500 RPM. Actually guys, screamer din ang makina nito na kayang magrevolusyon sa 16,000 RPM. So ayan po ang tunog ng kanyang inline 4 sound, As you can see naman, napaka-pino, grabe. High rev din to kasi kaya niya mag-rev ng up to 16,000 RPM, tama na. Yun Siyempre stock pipe pero pag napalitan natin ng aftermarket exhaust yan, grabe, sisigaw na yan. Uy, grabe si ate, binibirit si kuya, ayan nanggigigil na po si kuya. Ayan na po. Grabe tol, ano siya, para siyang talaga At para may idea kayo kung gaano ito kalakas, kaya niyang ma-hit ang 100 kph in just 3.8 seconds at may top speed naman ito na 223 km/h. Sa point na to, masasabi kong nakakalamang pa rin ang ZX-4R dahil kaya niyang sumagad sa 79 horsepower at may top speed na 243 km/h. Ba't ganon DMTB? Kung tutuusin 443cc na ang Cove 450, kaya dapat dun palang liyamado na agad ito pagdating sa power. Yes guys, ang nakikita ko na nga lang dahilan kung bakit nangingibabaw pa rin sa power ang ZX-4R syempre yung price point nito. Mas advanced pa rin kasi ang mga laman loob ng engine nito compare sa Cove 450. Syempre dahil mas mura ito kaya medyo tinipid sa mechanical features. Basta guys, when it comes sa motor, yan ang dapat nyong tatandaan dahil laging sumasalamin ang specs and features nito sa kanyang presyo. Since mas mababa ang halaga ng Cove 450, hindi din ito makakapag-offer ng power na same sa ZX-4R.
Pero guys, can you imagine, ang 220 km/h na top speed hindi na rin biro para sa isang 400cc bikes. Nakakalula na rin talaga yon, di ba? Guys, ang isa sa pinaka game changer sa motor na to ay yung kanyang timbang na 165 kg. Kasi para sa isang motor na naka inline 4 na engine, di hamak na, napakagaan talaga nito. As you can see naman, napakadali lang niyang i-lift. Kaya madali lang natin siya may mamaniobra. Well, kung nakulangan man kayo sa power ni Cove 450, bumawi naman ito pagdating sa kanyang timbang dahil ito ay may bigat lamang na 165 kg. Kung susumahin nga natin ang timbang nito, halos para ka lang naka 150cc na sports bike. Kaya naman napakalaking alwan talaga nito sa day-to-day ride mo. Kaya nga sabi nila, pwede mo din daw itong ipang-commute kasi sure na hindi mo iindahin yung traffic sa Pinas. Based nga dun sa mga nakita kong video sa China, kahit payat ka at hindi ka nag-gym, pwede mo pa rin ipagbalibagan ang motor na to. Nakakaintriga nga rin ang timbang ng motor na to kasi the fact na inline 4 lang ang kanyang makina, naging magaan pa rin siya. And the reason kung bakit nangyari yon dahil kinabitan nila ito ng light steel frame, as well as sa iba pang mga metal parts nito ay puro gawa rin sa light but solid na steel. When it comes sa kanyang looks, nakuha naman nito yung pagiging sharp looking ng isang sports bike na motor. Smooth at flat lang ang pagkakadesign ng mga kaha nito. Wala ka nang makikita masyadong kurba o mga kanto sa kanyang side fairings. Pero ganun pa man, pointy at very detailed naman ang buntot nito. Napaka-unique nga rin ng disconnection ng tail fairings niya sa gilid dahil very unusual nga lang ang ganitong design. Noticeable din yung side winglet nito na siguradong magbibigay ng magandang aerodynamics. Actually, built-in na rin siya sa kanya. Pero nowadays naman, nauuso na rin talaga sa mga sports bike ngayon yung may winglet para mas nagiging maangas ang itsura. And also, yung cushion ng kanyang upuan napakalambot na nga rin pala. As you can see naman, ang sarap haplos-haplosin. Isa nga sa mga napansin ko dito, medyo hawigin din ang mukha nito sa ZX-10R ni Kawasaki. When it comes sa kanyang mga suspension, ito ay naka KYB 41mm na forks at yung kanyang shock naman sa likod ay naka KYB na rin. Kaso fully adjustable lang ito sa racing na variant. Bali, itong finiture natin ngayon standard variant lang kaya wala na siyang adjustable. Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil naka-optimum naman ang settings ng mga shock nito para sa malulubak at bumpy na kalsada. Kahit nga mabilis pa ang takbo mo, hindi talaga nito iindahin yung mga bato. Malaking factor din kasi sa compression at rebound nito yung pagiging magaan niya. Guys, alam nyo ba na since 1919 pang nag-e-exist ang Kayaba sa industriya? Kaya asahan natin na maganda talaga ang mga suspension na nakakabit sa motor na to. Mukhang dinisign din talaga ang motor na to para sa mga Pinoy dahil as you can see naman, napakababa ng kanyang seat height. I'm 5'8" at kitang-kita nyo naman, halos flat-footed na ako dito. Sa kanyang mga brakes, meron naman itong dalawang 300mm na disc sa unahan at ang kumakagat naman dito ay dalawang 4-piston na caliper. Sa likod naman, ito ay naka 220mm disc at ang kakambal naman nito ay isang single piston na caliper and both brakes equipped with ABS. Sa kanyang mga gulong, ito ay naka maxi stars na at may sukat na 120x70x17 sa unahan at 160x60x17 naman sa likod. By the way guys, meron nga pala itong dalawang variant at yon ay ang standard at ang race version. Pagdating sa standard, raw specs lang ito at wala na masyadong technology. Pero pagdating naman sa race version, almost complete package na ito at lahat na ng mga electronics na kailangan mo sa isang track bike ay nandito na. Katulad ng traction control, quick shifter, sleeper clutch, launch control at power mode. Sa ngayon, itong standard version pa lang ang nandito sa Pinas at nagkakahalaga ito ng 388,000 SRP. Pero kung cash mo siyang bibilhin, pwede mo itong makuha sa halagang 358,000 pesos. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Sulit ba ang Cove 450RR? Pakikomento na lang yan sa baba at excited na akong malaman yan.